So magandang umaga po at mapagpang Villasis, Pangasinan. So meron lang po tayong tinitingnang lupa dito, nilapit po sa atin ng ating at ang area po ay paganon. Andito tayo sa likod. Dito na ako sa likod nagmula. So napakarami pong puno. Ang marami po ay akasya. Nakita ko po akasya yung marami at iba't ibang klase po ng puno na wild trees po na tinatawag. Marami din po siyang kawayan. So yan, marami pong kawayan sa part na ito. At may mga buli. Yung mga may mangga din siya na pailan-ilan. So yung nabilang ko kanina dyan sa part na yan, may apat na dyan apat na mangga or 5 ata. 5. Tapos dito mayroon ako nakikita. So parang may 10 mangga po ito na tanim. Sabihin na natin 10 mahigit kasi ilan na po yung nakikita ko rito. 1, 2, 3, 4, 5. So parang dito nga parang kulang-kulang 10 yung nandyan na tanim na mangga. So pag ganun po siya. Dati po ito ay kabuuan niya ay 12 hectares mahigit. Pero yung tigpa 5,000 ay binigay po sa tenant. So wala po tayong magiging problema kasi yung sa harap po ay merong kabahayan doon kasali po sa ano, pero naihiwalay na po yon ng kanilang attorney at naayos na po yung papel. Dati na pong benta to pero hindi lang po namin naiaalok kasi nga hindi pa po maayos. So ngayon naayos na po siya at naihiwalay na yung kumbaga yung parte ng tenant nila. 2 tenant po yon at yung caretaker pa rito ay kasali sa hatian, so wala tayong magiging problema. So ayun, sa hatian po nila pag nabenta pala, hindi po sa agent. So ito yung part yan, ganyan. Pag ganun po siya, ulitin ko po. Tapos hanggang sa labas mamaya. Ang frontage nito nasa 100 mahigit, 100 meters mahigit. Ang alam ko tansya ko 150, pero para mag-isip tayo kasi yung kabahayan doon dating pagmamay-ari po nila naibigay na, yun yung naihiwalay na sa titulo. So ililist natin yon. So parang 100 meters na lang sabihin natin yung natitira na frontage po ng area na ito. So ayun po, ang part po ng mga lupang ito ay heli part po siya, pasture land, ganyan. So maganda siyang gawing farm. So ulitin ko, bayan ito ng Villasis, Pangasinan. So mas mataas po ang presyohan dito sa part na ito. I mean, hindi po Villasis pala, Malasiki. Pasensya na po kayo kasi boundary po ito ng Malasiki at Villasis. Ito po ay malapit lang sa Arenas Farm. Kung alam niyo po yung Arenas Farm dito sa Malasiki, ay malapit lang po ito. At napakaganda po ng daan nito. 2 lane po na barangay road yung daan po nito. So ito po ay andyan, may palayan din po dyan. Hindi lang natin napuntahan. Tapos ito pwede rin gawing palayan. Hindi lang po daw nila tinamnan ngayon. Ito naman, tinatamnan nila ng mga gulay. Ayan po. Nakahanda na pong tamnan. Ayan, nabungkal na po nila. Tatamnan na lang po ng mga gulay po yan. So dito sa part na ito, tinatamnan din po din nila ng palay. Pero sa panahong ito ay hindi nila natamnan. Doon lang sa part na yon nila natamnan. So yan, nakikita nyo po, mga tanim po nila. Mga tumubo pala, mga akasya, mga kamatsile, iba't ibang klase ng puno. So may puno ng mangga, nasa 10 mahigit po yon, alam ko po na nasa 10 mahigit. Di lang natin alam kung mayroong nakatago pa dyan sa mga sulok-sulok dyan kasi medyo masukal itong area po nila. So ayun, may bakod po doon, hanggang doon siguro yung part din ng lote nila. So basta ito, ang sukat nito ay 11 hectares mahigit. Ang nakalagay, nakita ko doon is 114. So ibig sabihin 11.4 yung area po nito. So 114,000 na mahigit, 114, 100 plus din yung higit nung area pong ito. Alagaan ng hayop, at the same time maraming magandang gawin dito sa part na ito. Ayan, napaka sukal nga lang, ang marami talaga akasya tiha, mayroon ding tiha na kahoy. So ayan, ito po yung kabuuan din po dito sa papunta, palabas po ako ng area. So dito sa part na to masukal talaga siya. Ayan, may duhat, akasya talaga yung nakikita kong marami. So dito meron ng mangga dito sa part na ito. Sa part doon kanina, doon kanina yung tinitingnan natin,
Doon yung may mga mangga. So dyan, sa bunga din dyan, may mga mangga din. At ang kagandahan po nito pala, mga sir, mga madam, ay mayroon ng mismong kuryente dito sa area. Ayan. Bakit po may kuryente dito sa area? Kasi may mga kabahayan po dyan sa likod. Dito po nila dinaan yung poste ng kuryente dito sa lote na inaalok po namin ngayon. So ayun, napakaganda po rin ito na pag-alagaan ng hayop. So yung internet sa mismong harap, meron din po internet connection. Yung cable po, meron na din po dyan. So nakadikit naman po ito sa barangay road. Makikita nyo po mamaya, napakaganda po ng barangay road dito. At yun lang, 100 meters more or less yung frontage nito. Ayan po, masukal po sa part na ito. Awan ko kung tingnan natin mamaya sa harap doon, kung kasali yung mangga doon. May nakita kong mangga doon. So lalakarin ko mamaya yun para makita po yung frontage po ng area na ito. So ganito po, ayan, mangga ulit yan. May dalawang mangga ulit yan. So dito yung part na 5 mangga. So doon sa likod naman, parang may kulang-kulang 10. So 10 mahigit yung mangga natin dito sa area na to. Pwede pa kayong magtanim ng iba't ibang klase ng puno. So sa ngayon, masukal lang dito sa part ng harap. Mas malinis sa likod kasi pinapastulan ng mga baka at tinataniman. Ayan, so makikita nyo po dito sa part na ito yung sinasaka nila. So ayan po yung sinasaka po nila. Ayan, kita nyo po dito. So ayan po yung mga mangga. So kasali po, tama, kasali po yung mga mangga dyan. Nasa ano yan kulang-kulang 10. So ang mangga natin for sure nasa na yan. Tapos may isang fish pan dito. So nasa 10 mahigit po. Sabihin na nating 12 pataas yung mangga po dito. So samahan nyo ako, palabas po tayo ng area habang pinapaliparan po ng drone. Ayan, yan po yung mga dalaga naming nagbibenta ng lupa. Ayan, ayan, yan po yung mga may-ari. 3 po sila. So tingnan natin sa labas yung kung gaano kaluwang po yung frontage niya. Samahan niyo po ako. Ayan, puro acacia po yan. Acacia. So napakaganda rin po nito. Ganda. Sa price nito, yan yung part na kabahayan. Yan yung part na dating kasama. Pero ngayon, hindi na. Kasi binigay na sa kanila yung part na yan. So ito, napakaganda. Ayan, pag nandito ka naman sa part sa harapan, para kang overlooking. Pag nalinis mo yan, pababa yan pababa. So hindi naman yung pababa na palalim, kundi pa-slide. Parang overlooking ka na dito pag nandito ka sa harap. Dito ka magtatayo ng bahay mo. Ayan. So ito na, nandito tayo sa harapan. Nandito yung napakagandang daan. Ayan, napakaluwang. Ito po, ayan. So kumpleto na dito, may internet na. Ayan. Mayroong kuryente. So ang frontage ito hanggang dito sa may malapit dyan sa kabahayan na yan. Yan kasi yung binigay na sa isang tenant. Tapos pag ano naman siya, paliko. Tingnan natin kung makukuha yung natin, yung mangga na nakikita ko kanina. Sana makuha para may mangga rin po ulit yung area nito. So ayan, ito po yung frontage nya. So doon talaga yung part na pwedeng pasukan. Ito kasi palalim to, yung part na to. Ito hindi masyadong nalilinisan kasi nasa Tarlac po yung mga seller po natin So hindi po nila nalilinisan. Pero sa part na ito, ito may mga pasukan na naman dito. Ito may pwedeng pasukan na naman dito.
Ayan, yun po, doon tayo galing kanina. Ayan, so hanggang dito po. Parang hindi po nakuha yung mangga natin. Yung mangga. May bakod eh. Ayan, so sabagay, sa relocate naman, hindi natin alam kung hanggang saan yung makukuha. So ito, hanggang dito pa rin yung hindi malinis. Yung mga akasya pa rin dito. Siguro hanggang dito lang talaga yung area. Ayan, sa may akasya. Yung mangga, hindi na natin sure kung makuha po itong mangga. Pero may posibilidad. Kasi nga, parang nakuha pa siya ng lote. So yung isang mangga, pwede siguro. Ayan. So, pero parang pag ganun eh, yung bakod. Hindi natin alam kung makukuha po yung mangga. Pero hanggang dito, yung frontage, possible ako. 100 meters mahigit. So para safe tayo, baka hindi makuha dito sa part na to, dito sa part ng likod, ay 100 meters na lang po ang i-declare po natin. 100 meters frontage, yun lamang po yung i-declare po natin. So ayun, muli, ito po ay bayan